morning. Isang madilim na umaga sa ating lahat. At habang tayo ay nag-start na rin ang ulan. At napakalakas. Sa ating mga kapatid na wala sa umaga nito, siguro may mga naka-outline, no? Kasi masama pa naman. Gusto kayo? Sino dito ang mga ipan? Mga ipan. Sorry daw sa mga ipan. No? Kasi lagi na lang sa A, yung double pay. Kaya pagdating ng sweldo, baka naman, yung mga ipan, magparamdam kayo. Taas kamay ng mga ipan. Si Shane lang. Baka naman Shane. Ako rin pala ipan. Sige, tayo muli at ating basahin ang ating commission. Today, I will listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. Because thence I will be complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God. Glory to God. Sige, muli tayo muli. Now, this is the first Sunday of the month at may bago na naman tayong tema for the month. Ano yung ating tema sa mga nakakalam? Created for good works. Sino dito ang mga mababait? Sabi nila, kung ikaw ay good, you have the opportunity to become better. At kung better ka na, pwede ka maging the best. Amen. So kung hindi ka naman good, hindi ka better, at hindi ka rin best, ano ka? Bad. So you have the opportunity to become good. So every one of us has given an opportunity to change our life. Amen. Binigyan tayo ng pagkakataon, oras at araw para baguhin ang ating mga buhay. And because of that, we are created for good works. Now, let us open our Bible. In the book of Ephesians, chapter 2, verse 8 to 10. Andiyan yung natin, yung key verse natin is, para sa ating tema for the month, is verse 10. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. We should walk in them. Saan daw tayo lalakad? Sa good works. Lalakad tayo sa good works. Siguro ang lahat ng mga taga-Logos ay lumalakad sa good works. Sangayon ba kayo? Parang hindi kayo sangayon. Amen. Pinupuri ko na nga kayo. Amen. Now we are saved because of the grace of God. Not of works. Siguro naman, alam natin yung verse na yan. At alam natin, at naisa puso na natin yung verse na yan, na kahit anuman ang mga ginawa natin, hindi yun yung naging dahilan kaya tayo naligtas. But, nung tayo naligtas, dumami yung mga magagandang gawa natin. Dumami yung good works na mga nagawa natin. At dahil dyan,
ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito ay tungkol sa isang napakagandang parable about the Good Samaritan. Let's open again our Bible. In the book of Luke, chapter 10, Luke chapter 10, verse 25 to 37. Luke chapter 10, verse 25 to 37. I believe all of us already knew this parable. Alam natin ito lahat, di ba? Siguro naman familiar tayo about this parable. Today, we're going to study deeply, mas lalaliman pa natin, yung ating pag-aaral tungkol sa parable na ito. Dahil marami tayong pwedeng makita at marami pa tayong pwedeng matuklasan na mga nakapaloob sa parable na ito. Excited kayo? Okay. So, pwede tayong tumayo muli at ating basahin ang ating magba-Bible reading muna tayo. Sige, let's start. And behold, as the king saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? He said to him, What is written in the law? What is your reading of it? So He answered and said, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. And he said to him, You have answered rightly to do this and will live. But he wanted to justify himself, said Jesus, And who is my neighbor? Then Jesus answered and said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Now, by chance, a certain priest came out of the road, and when he saw him, he passed by on the other side. Likewise, a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when they saw him, had compassion. So they went to him and bandaged his wounds, pouring oil and wine, and he set him upon his own animal, brought him to an inn, and took care of him. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, Take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you. So which of these 3 will you think was neighbor for him, who fell among the thieves? And he said, He who showed mercy on him. Then Jesus said to him, Go and do likewise. Glory to God. Lord, salamat, Lord God. Muli, Lord God, sa iyong mga salita, Lord God. We thank you, Lord God, for the privilege again to hear your word, Lord God, study your word. Salamat, Lord, na patuloy niyo kami binibigyan ng karunungan, ng kalaman ng wisdom, Lord God, upang maunawaan namin ang mga salita. Lord, salamat naman. And we give up the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Next slide, bro. What is good works? What is good works? So mag-start tayo sa tanong. Kasi kung mapapansin natin, as we read the parable, the story, there are a lot of questions. Maraming tanong. Now, I will begin this message with a question. What is good works? Sabi diyan, in the Bible, good works generally refers to actions that are consistent with Christian moral teachings and reflect love for God and others. So pag sinabi daw natin good works, it will always reflect our love for God and for others. They are not meant to earn salvation, but rather are natural outflow of transformed life empowered by faith and grace. Hindi raw yung mga bagay, ang mga good works daw ay hindi para tayong maligtas. But sila yung nagiging outflow, kinalabasan ng ating kaligtasan. These actions demonstrate a believer's love
and gratitude for God's grace and can include acts of service, compassion, and sharing the gospel. Now, if we are going to study, pag sinabi reflect love for God and others, ano yung maalala natin? Ano yung maalala natin? This is the sum of the law. Pag tinanong tayo, what is the greatest commandment? Paul, ano daw yung greatest commandment? Next slide tayo, Brad. What is the greatest commandment? Kung titingnan natin, ano ba yung greatest commandment? Jesus was asked. Tinanong ang Panginoong Hesus. Tinanong siya ng isang lawyer. Ang lawyer noon, karamihan dito, sila yung parang membro ng Pharisee. Mga matatalinong tao. Di almost, kahit balik-balik na rin pa yung Old Testament, kaya nilang basahin. Sa ulagan nila. So walang dahilan para magtanong sila. They already knew the answer. But the reason is that sinusubok nila ang Panginoong Hesus. They are trying to test Jesus. Like what the Pharisees doing. Kung mapapansin natin, ang mga Pariseo lagi nilang tinitest si Jesus. Siguro itong lawyer na to, pakawala to ng mga Pariseo para testing si Jesus. So tinanong niya, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Sabi ng Panginoong Hesus, what is written in the law? What is your reading of it? Ano ba nakasulat sa law? Ano bang pagkabasa mo nito? Sumagot ang lawyer, sabi niya, so he answered and said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. So first is, it should reflect God and others. The first one is you should love God, and the second one is you should love your neighbor. Now, the next question is, who is your neighbor? Sino ba yung kapitbahay mo? Sa mga dorm, ano bang tawag natin? May neighbor ba tayo sa dorm? Sino yung katabi ng higaan mo? Sino yung roommates mo? So yun yung mga possibility na pwede natin itanong. Sa next na tayo, brother. And who is my neighbor? Kung titingnan natin sa Old Testament, sabi niya in Leviticus 19:18, do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. Sabi ng Lord, sabi niya, I am the Lord. Love your neighbor as yourself. Kung titingnan mo at tatanungin mo yung sarili, paano ba gusto mong mahalin? Paano natin gustong mahalin tayo? Try to reflect. How do you want to be loved? Parang pagkalab ng pinag-usapan, hindi ko alam kung nakangiti kayo o so nakasimangot. How do you want to be loved? Siyempre, gusto natin yung totoo. Yung true love. Because there are love which is not true. Maraming nadadaya sa pagmamahal. Sabi diyan, kung paano mo daw mahalin yung sarili mo, ganun mo din daw mahalin yung neighbor mo. Parang medyo tricky yung tanong na yun. Tinanong niya ang Panginoong Hesus. Now, ano yung sagot ng Panginoong Hesus? How Jesus answered? Next slide na go. Then Jesus answered and said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho. So there was a certain man. If the Bible talks about a man without name,
you can identify yourself as that man. Pwede mong ilagay yung sarili mo na ikaw yun. Every time the Bible that this does not mention name, pag pinag-aralan mo siya, you can identify yourself. Pwede mong ilagay yung sarili mo sa kalagayan ng isang tao niya, o woman, o man. Until among him thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. So habang ang isang tao to ay bumaba mula Jerusalem papuntang Jericho, bakit bumaba? Kasi yung geography ng place na yan, ng bansa na yan, kung titingnan natin, Jerusalem is, next time nga tayo, pero mayroon tayong ano dyan. Yung next, tapos balik na natin doon. Yan yung ating geography. Kung titingnan mo yung dilaw, yan yung Jerusalem. Tapos, bumaba siya papunta ng Jericho. Anong naalala niyo sa Jericho? Nung si Joshua, ay siya na yung nag-lead sa mga Israelites, ang unang-unang lugar na kailangan nilang malagpasan is yung Jericho. Anong meron doon sa Jericho? Wall. Mayroong wall. Kaya wall of Jericho. Now, to be able for the Israelites to enter the promised land, they need to, kailangan muna nilang malagpasan yung wall of Jericho. Sa ating mga buhay, maraming mga walls. Maraming mga walls. Maraming mga pumipigil doon sa mga promises na dapat ay nakatamo natin, ay dapat na nakukuha natin. Now, when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you are already, inilagay ka na niya sa isang mataas na posisyon. But sometimes in life, pinipilit natin bumaba. Minsan sa mga buhay natin, imbis na manatili tayo doon sa binigay ng Panginoong Kristo sa atin, ginagawa natin ay pilit tayong bumababa. Kung titingnan mo geographically, andun na siya. Pero pilit niyang bumaba doon sa lugar na tinatawag na Jericho. Without reason. Hindi sinabi kung anong reason. Sabi diyan, Jerusalem means city of peace. But Jericho represents any challenge, fear, or obstacle that stands in the way of achieving a goal. Pag sinabing Jericho, yan daw yung nire-represent niya. Kasi nga, pag sinabing Jericho, mayroong wall. At pag mayroong wall, mayroong challenges na kailangan mong malagpasan. Kailangan mong daanan muna. Kailangan mong muna pabagsakin. Marami tayong mga pangarap sa buhay natin. Pero hindi madaling abutin yung mga pangarap na yun. Because, laging mayroong obstacle. Ano yung mga obstacle na pwede natin maramdaman? Na pwede natin maranasan? Na pwedeng pumigil sa ating journey towards our promises? Balik tayo mula doon sa amin. Now, yung lalaki, nung siya ay bumaba papuntang Jericho, inano siya ng mga tulisan. At ano yung naging kondisyon ng lalaking yun? Sabi doon, he was broken. He was bleeding. He was robbed of everything. And he is dying. Kung titingnan natin, sabi doon, he was half dead. Half dead.
Mahirap pala pag bumaba tayo, no? Pag nagbago tayo ng desisyon sa mga buhay natin spiritually, posible pala maranasan natin yun. Ando na tayo, binago natin yung choice natin, pumunta tayo doon, binaba natin yung sarili natin. You decide the wrong choices. You decide the not so good choices. Pwede pala natin maranasan. Along the way, nung tayo ay pababa, mayroon at mayroong tulisan. Si Satan, magkakaroon siya ng chance para tayo kanyang nakawing muli. So it is a critical decision na kailangan nating manatili kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon Jesus. Kailangan nating manatili. Why? Pag tayo nagkamali ng desisyon at pinili nating bumaba, pwede nating maranasan yung naranasan ng lalaking ito. Bakit? Because whenever you leave God, there's a chance that you go down. 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 Pag iniwan mo si God, malaki ang chance na bumagsak. Malaki ang chance na bumagsak. Now, kung nilagay mo yung sarili mo doon sa certain man o certain woman, anong kondisyon na meron ka ngayon? Anong kondisyon na meron ka ngayon? Are you broken? Are you bleeding? Are you robbed of everything? Or are you dying? Once upon a time in our life, andyan tayo sa condition na yan. Amen. Before we accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, siguro yung apat na yan nasa atin. Or isa lang dyan. Or dalawa dyan. Why? Because for you to be saved, kadalasan ng mga mabilis ma-save o mga tumanggap sa Panginoong Kristo ay dumating dun sa point ng kanilang buhay that they are in the darkest moment of their life. Yung gumipak na sila. Hindi na nila makita yung pag-asa sa mga tao sa paligid nila. Iniisip nila na wala na silang mahinga na panatulog. Iniisip natin na wala na tayong makukuhang tulong. Because we are broken. Because we are bleeding. Because we are robbed. And we are iniwan tayo half dead sa ating mga buhay. Sabi ko nga, maraming sitwasyon sa ating mga buhay na tayo ay iniwan. Okay lang sana kung iniwan tayo na malakas tayo. What if iniwan tayo, half-dead tayo? Dahil sinong tutulong sa atin? That is the condition of the victim. Now, continue tayo. Mayroong dumaan. Sino yung unang dalawang dumaan? Yung priest at saka yung Levites. Now, kung titingnan natin, the priest of ancient Israel worked inside the temple, the house of God, while the Levites' job was to assist them. So, kung ilalagay natin sa panahon natin ngayon, posibleng pastor, o yung pare, o yung mga nagsiserve. Yung mga nagsiserve, pwedeng mga Levites. Di ba? These two groups are depiction of religious folk today.
What did they both do? Avoided contact with this unfortunate man. So kung babasahin natin, anong ginawa nila? Hindi nila tinulungan yung Samaritan woman. Ay, Samaritan, hindi nila tinulungan yung certain man. Sabi doon sa ano, now, by chance, a certain priest came down that road. And when he saw him, he passed by on the other side. So, dumaan yung isang pare, nung nakita niya, umiwas siya. Anong tingin natin sa pare? Ano yung judgment natin doon sa pare? Is he a good neighbor or a bad neighbor? Mahirap ang sagutin. Now, here comes the Levite. Likewise, a Levite, when he arrived at that place, came and looked. Medyo okay yung ginawa ng Levite kasi kahit paano, tinignan niya. Tinignan niya. But, the same, he passed by on the other side. Ang kwentong ito ay kinikwento ng Panginoong Jesus sa isang lawyer na isang Jew, isang Hudyo. And then, ito yung nakakabigla doon sa lawyer. Kasi sabi ng Panginoong Jesus, but a certain Samaritan. Now, ano ba yung Samaritan? Sabi diyan, but a certain Samaritan, as he journeyed came where he was, and when he saw him, he had compassion, so he went to him and bandaged his wounds, pouring oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. Sa madaling salita, nag-effort yung Samaritan. But, kung titingnan natin, ang kausap ng Panginoong Jesus ay isang lawyer na isang Hudyo. So, kung titingnan mo, anong mararamdaman ng isang lawyer? Kanina, yung isang priest, saka yung Levites, ay Hudyo, hindi tumulong. Tapos yung lawyer ay isang Hudyo. Iniisip niya, yung kababayan ko hindi tinulungan. Yung isang taong na kailangan ng tulong. Pero yung isang Samaritano, nakaaway ko, tinulungan yung nangailangan ng tulong. Kaya pala sabi sa Bible, love your enemy. Simple pala yung enemy. Tutulong. Pero yung mismong kaibigan mo, hirap tumulong. Ano ba ang Samaritan? Who is this Samaritan? Kasi lagi natin siyang narinig. Mayroong Samaritan woman, mayroong good Samaritan. Paborito silang example ng Panginoong Hesus. Parang pinapamukha ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo na ito yung kaaway nyo, ito yung mga taong ayaw nyo, pero sila pa yung good. Sila pa yung handang tumulong. Sila pa yung may mabubuting pag-uugali. Pero kayo, the Samaritan emerged after the Assyrian conquest of the northern kingdom of Israel in 722 BC. Some Israelites remained and intermarried with foreign settlers, forming a distinct community. So sila yung mga Jew rin sila, mga Hudyo rin sila. But, nung sinakop ng Assyrians, yung Israel, yung northern Israel, yung mga naiwan, nag-asawa. So, half-up na sila. Hindi na sila purong Hudyo because they intermarried foreign settlers, yung mga Assyrians. Now, Samaritan believes in the same one God. Naniniwala sila, same.
God has chose, but they differ in their scriptural interpretation and religious practices. They primarily follow the Torah, while mainstream Judaism incorporates other texts like the prophets and the writings. Ang pinapaniwalaan lang ng mga Samaritans ay yung 5 books, yung first books, o the Pentateuch, yung Torah. Now, Samaritans consider Mount Gerizim. Kung mapapansin nyo, nung ang Panginoong Hesus, pinuntahan yung Samaritan woman, anong sabi ng Panginoong Hesus? Darating ang panahon that you worship in spirit. Why? Because the Samaritan woman ay nag-worship sila sa Mount Gerizim near Shechem, but yung mga Joe, yung mga Israelites, nag-worship sila sa Mount Zion in Jerusalem. Ngayon, sabi ng mga Hudyo, dapat dito lang tayo mag-worship sa Mount Zion. Pero sabi ng mga Samaritan, dito lang kami nag-worship. So mayroong conflict ng way of worship nila. Kaya kung mapapansin nyo, yung pinuntahan ng Panginoong Hesus ang Samaritan woman, sinabi niya. Parang inalis niya yung conflict nilang dalawa, sabi niya, darating ang panahon that we will worship in spirit and truth. Dahil, yun pala ang isang dahilan ng kanilang bangayan. So talagang magkaaway sila. The relationship between Samaritans and Jews has historically been complex, often marked by tension and separation. They have different interpretation of religious law and practice. Walang gustong magpatalo. Siyempre, paninindigan ng mga Jew na kami yung tama. Sabi naman ng mga Samaritans, ito yung alam naming tama. Pag walang tumatanggap ng mali, anong mangyari? Gulo. Pag walang tumatanggap ng mali, sigurado gulo. So yan yung Samaritan. Yan yung description. Now, the Jews, the Israelites, consider them as outcasts. Mabababa po rin. Mababa ang tingin nila sa mga Samaritan. Now, Jews hated the Samaritans. Yan yung isang halimbawa kung gaano sila kagalit sa mga Samaritan. Nakita niyo yung map? Yung kulay violet, mula sa Jerusalem, pag ikaw bababa o aakyat papuntang yung sa taas, nawag na ako. Pag ikaw umakyat, dapat ang dadaanan mo diretsyo lang. Pero yung mga Israelites, hindi sila dyan dumadaan, yung mga Jew. Ang ginagawa ng mga Jew, para umakyat sila o bababa sila, dumadaan sila doon sa kulay brown, malapit sa dagat, coastal. Yung iba naman dumadaan dito sa kulay red, nagbabaybay sila sa Jordan River. Kung titingnan natin, yung Jordan River na yan, grabe yung daan din naman. Paliko-liko, ganyan. Sigsag. So, imbis na mabilis lang ang daan, mas pinipili nila yung malayong journey para lang iwasan yung mga Samaritan. Minsan, tayo, hirap na hirap umiwas na. Naranasan na mag-iwasan ng isang taong ayaw mong makita. Anong mga ginagawa natin para iwasan yung mga taong ayaw mong makita? Marami tayong ginagawa, marami tayong excuse. Maraming bagay tayong ginagawa na kahit nahihirapan tayo, okay lang, maiwasan lang yung mga taong ayaw natin makita. Ganun ang ginagawa ng mga Jew. Dahil sa galit sila, ayaw nila, mababa ang tingin nila, okay lang may papas. Pero kung maalala nyo, sabi ng Panginoong Jesus, I have to go through Samaria. Naalala nyo, nung pupuntahan niya yung Samaritan woman
Sabi niya, first verse pa lang, I have to go through Samaria. Intentional. Hindi ako dadaan dito sa Jordan River, hindi ako dadaan dito sa coastal area. Didiretso ako dahil kailangan kong puntahan yung Samaritan woman. I had to go through Samaria. Sabi ng Panginoon Jesus. Ibig sabihin, kung tayo ngayon ay mayroon pang mga iniiwasan, kailangan nating gawin yung ginawa ng Panginoong Jesus. I had to go through Samaria. Kahit ayaw mo siyang makita, kahit ayaw mong mahirap talaga pag ayaw mo. Kailangan natin gawin. I had to go. Kailangan natin i-settle kung ano yung problema. Meron tayo. Next slide, bro. Now, yun yung pinakakwento nung mga bagay na to. Bakit parang nagulantang yung lawyer? Kasi yun yung parang history ng girian ng Samaritan at ng Job. Tuloy tayo. Let's continue the story. Now, sabi doon, so he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. Before that, titingnan muna natin, ano bang ginawa ng isang Good Samaritan? He went to him and bandaged his wounds, pouring oil and wine. And he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. Hindi madali. Pag ikaw gagawa ng good works, lagi kang magbibigay ng panahon, resources, at yung mismo effort mo. Kaya nga maraming ayaw na lang gawin mo. Kasi hindi madali. Choosing to do good works is like mag-i-invest ka. Halimbawa, isa kang magulang, isa kang tatay, kailangan mong gawin yung responsibilidad mo bilang tatay, mag-i-invest ka. Kung ikaw naman ay isang nanay, para magawa mo yung mga bubuti para sa iyong mga anak, kailangan mo mag-invest. Kung ikaw naman anak, kailangan mo mag-invest. Kailangan mo mag-effort, kailangan mo magbigay ng panahon, at kailangan mo ibigay yung resources mo because you want to do good works. Ang sabi doon, we are created for good works. Ready na ba kayo mag-invest? Ready ba kayo ibigay yung meron kayo? Ready ba kayo ibigay yung resources na meron kayo? Pag ito yung pinag-uusapan, when we are being challenged, ang hirap sumagot kung ready tayo. Kasi hindi madali yung ginawa ng Good Samaritan. Now, kung babalikan natin, yung priest, pwedeng mayroong dahilan bakit hindi siya tumulong. Baka mag-preach pala siya. Pag ginawa niya yung nadalhin pa niya sa inn, ugasan niya, paano naman yung congregation? Hindi natin alam, baka may reason. Yung Levites naman, sasayaw pala siya, tamburin pala siya. So, paano siya tutulong? Yung meron siyang responsibilidad na kailangan din kampanan. Praise and worship pala siya, Sister Bobs pala siya. Now, kung tinignan mo siya sa malawak na perspective na pagtingin, yung unang judgment natin doon sa dalawa, sa priest at sa Levites, pwede magbago. Before, we judge them as masama. Bad priest and bad Levites compared to the Good Samaritan. But
in our Christian journey, dapat hindi natin tingnan yung mga bagay sa isang narrow mind, yung narrow perspective. Dapat titingnan natin in a wider perspective for us to understand, para maintindihan natin ano ba yung reason. Sabi nila, mahirap daw tumulong. Kasi pag tumulong ka, baka ikaw pa yung maging suspect. Tinulungan mo lang, ikaw pa yung naging tulisan. Lalo na sa panahon noon, walang CCTV. Pag ikaw may nakita sa isang madilim na lugar na kahandusay, napadaan ka, mag-iisip ka, tutulong ba ako? Hindi. Pagtatanungin ko si Jenna, tutulong ka ba? Hindi. Mag-ingat ka. Sagot mo. Hindi madali. Kasi sa panahon ngayon, maya-maya, nagkukunyari lang pala yun na nakahandusay. Nung lumapit ka na, trap ka na. Andiyan na yung mga alagad niya agad. Tapos ikaw pa yung naging biktima. Maraming reason. At maraming dahilan para tayo ay tumulong. Maraming dahilan para tayo ay hindi makatulong. But the main thing ay tinitingnan natin palagi yung ating safety. Sarili natin. Minsan mahirap tumulong dahil bago tayo tumulong, iniisip muna natin yung mga sarili natin. Paano kung magkulang ako? Paano kung kapusin ako? Paano kung niluloko lang naman ako? Paano kung yung mga tinulong ko sinasayang na? Maraming reason para tayo tumulong, para tayo gumawa ng good works. Katulad ng priest at ng Levites, posibleng meron silang dahilan. Hindi porket hindi sila tumulong, masama na ugali nila. Dahil sa ating mga buhay, mayroong mga pagkakataon na wala tayong kayang itulong. Wala tayong kayang ibigay. Masama na mga ugali natin pag hindi tayo nakatulong. If our reason can justify doon sa hindi natin pagtulong, masama ba yun? Hindi ko kayo tinitwista. Ang pinag-usapan na ng good works. Pero kung yung ang hindi mo pagtulong ay ma-justify niya yung hindi mo ginawang good works, katanggap-tanggap ba yun? Katanggap-tanggap ba para sa atin yung ginawa nung priest at nung Levites? Nung una, hindi natin patanggap no? Kasi iniwanan lang nila. Alam niyo bakit iniwanan lang nila? Kasi nung panahon na yun, wala pang 911, wala pang cellphone, wala pang pwedeng i-message. Siguro sa panahon ngayon, pwede ka nang, kung ikaw, pastor, ikaw, priest, may nakita ka na kandusay, tatawag mo agad ng 911. Pwede kang tumawag ng backup, sabihin mo, patulong naman, kasi magbe-preach pa ako. Mayroon dito, kailangan natin dumunan. Because of the lack of resources, posibleng hindi sila tumulong. O posibleng ganun talaga ang ugali nila. Kasi may mga tao talaga, ganun talaga ang ugali. Dito seryoso ako ngayon. Kaya nga mahirap pag-usapan ng good works. Kasi pag good works ang pag-uusapan, usapang ugali yan. At pag ugali ang pinag-uusapan, tagos yan sa dibdib. Mahirap mag-judge. Kasi kahit tayo, minsan, hindi natin nagagawa yung mga kailangan nating gawin. Marami nag-expect sa atin, hindi natin bibigay yung expectation nila.
Even if we give, even if naibigay natin yung expectation nila, we still fall short dun sa in-expect nila. At pag tayo nag-fall short sa in-expect nila, anong ginagawa natin? Sinisisi natin mo sarili natin. Sabihin natin, nagkulang ako. Walang choice. Kahit saan ka pumunta, talo ka. Now, yung certain man o yung good Samaritan na tumulong, paano niya yun nagawa? Mayroon pa kayang tao gagawa na yun sa panahon niya? Sa social media, marami na. Kasi may nag-video. May nagkakitaan nila. Di ba? Tapos social experiment. Kung sinong tutulong, siyang magkakatanggap ng napakaraming biyaya. Ang daming social experiment na nakabase sa ganitong parable, sa ganitong istorya. Now, are they good Samaritan? Sila ba good dahil tumulong sila? Pag i-expose mo yung pagtulong mo, good ka ba? Pag pinagkakitaan mo yung pagtulong mo, good ka ba? Pero at least, nakakatulong ka. Now, alin doon ang neighbor? Meron tayong good Samaritan, meron tayong priest, meron tayong Levites, meron tayong biktima, meron tayong lawyer. At ano pang meron tayo? Yung nagbabantay sa inn. Nabibigyan ni Lord ng reward pag bumalik siya. Bibigyan ng good Samaritan ng reward pag babalik siya. Continue tayo. Sabi doon, dinala niya he brought him to an inn and took care of him. Ito yung isang tanong ko kasi, bakit niya dinala sa inn? Diba pauwi siya sa Jerusalem? Pwede namang dalhin na lang niya sa Jerusalem. Dinala niya sa isang inn. Tapos sinutusan niya yung nagbabantay sa inn na halagaan. Ano ba yung inn? On the next day when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, "Take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you." So which of these do you think was neighbor to him to fill among them? Now, sa mga parable, mayroon laging mga naka-hide. May mga nakatago. At minsan, hindi natin yun napapansin. In every story of Jesus, there are always treasure. Mayroong mga prophecy na nakatago doon. Now, let us discover one prophecy. Sabi diyan, binigyan niya ng 2 denarii yung innkeeper. Ano bang ibig sabihin ng 2 denarii? Yung 2 denarii ay sweldo ng 2 araw. 2 days. Salary. A denarius in a Roman silver coin equals to 1 full day wage. This certain Samaritan gave the innkeeper 2 denarii. That's payment for 2 days wages. Next time, bro. Ang sabi diyan, sa 2 Peter chapter 3 verse 8, 1 day is likewise 1,000 years. Ang isang araw daw ay katumbas ng 1,000 years sa Panginoon. God's accounting of time. Remember that the Apostle Peter said, "But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord 1 day is as 1,000 years, and 1,000 years as 1 day para sa Lord." Now, under normal circumstances, the unnamed stranger would have taken the man back to Jerusalem, but since the Jews rejected
their Messiah. Tingnan nyo yung nakakain. Let us put this into a deeper study. Sabi doon, dinala niya sa inn. Hindi niya dinala sa Jerusalem. Posible kaya that the Good Samaritan ay isang halimbawa ng Panginoon Jesus. Because walang pwedeng gumawa ng gano'n maliban sa Panginoon Jesus. Walang pwedeng makagawa ng gano'n maliban sa Panginoon Jesus. Walang pwedeng maging Good Samaritan maliban sa Panginoon Jesus. Posible kaya that he is talking about himself? Kasi kung titingnan natin, Jesus was rejected by the Jews. Tingnan mo yung timeline. He brought the man to a seemingly unlikely place, an inn. Ano ba yung inn? Yung inn symbolizes the church. When we are broken, when we are bleeding, nung tayo in the darkest part of our life, nung tayo hirap na hirap, at tayo tumanggap sa Panginoong Hesus, saan tayo dinala ng Panginoong? Sa church. Dinala niya tayo sa church para tayo alagaan. Para tayo alagaan ng innkeeper. Now, this inn is a typology of the non-Jewish church. Kung titingnan natin, hindi sa Jewish church. Gentile church. Hindi siya tinanggap sa Jerusalem. Itinakwil siya ng mga Hudyo. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa mga Gentiles. Pumunta siya sa atin. Itinakwil siya ng sarili niyang lahi. Pero dahil sa pagtakwil niyang sarili niyang lahi, naging biyaya siya sa mga Hintil. This inn is a typology of non-Jewish church. He gave the innkeeper 2 days' wages, promising that mayroon siyang pangako. Sabi niya, binigyan niya ng dalawang dinari, promising that if any additional expenses were incurred, he would return after 2 days and repay the innkeeper. Babalik siya after 2 days. Sabi ni Peter, yung isang araw daw ay 1,000 taon. So yung 2 araw ay 2,000 taon. At ngayon, ano na tayo? 2025. Ibig sabihin ng Panginoong Jesus ay is coming. Is coming. Ang Panginoong Jesus parating na. Sabi niya, babalik ako after 2 days. Babalik ako after 2,000 years. That is a prophecy. Hidden in the parable. Kung titignan natin, hindi siya pumunta sa Jerusalem dahil itinakwil siya ng sarili niyang lahi. Ang ginawa niya, dinala niya yung katulad natin na tumanggap sa kanya sa church. Sa inn, para tayo alagaan. At siya ay nangako na siya ay babalik after 2 days. After 2,000 years. So, ibig sabihin, maghanda na tayo. Maghanda na tayo. Because it is prophesied. Next slide, bro. Malapit tayo. Now, sa ating conclusion, and who is my neighbor? Dami ano. And who is my neighbor? So, yung mga cast natin ay ang Jewish man, lawyer, yung nagtanong sa kanya, yung Panginoong Jesus, andun yung Good Samaritan, andun yung priest, yung Levites, yung innkeeper, at andun din yung pandits, yung na-hold up. Sino pang nandun?
Meron pa yatang doktor. Ang tanong ko, and who is my neighbor? Nung tinanong ng Panginoong Isus, yung lawyer, ano sagot niya? The one that showed mercy. Pero kung kayo ang tatanungin ko, who is your neighbor? Yun ba yung sagot natin? The one that showed mercy. Sila na ba pwede nating maging neighbor? Hirap lang. Kahit ako nahihirapan sa pagtuturo na ito. Sino yung pwede natin maging neighbor? All of the above? Yes! All of the above. Yung kasama mo sa dorm mo, na ayaw mo, neighbor mo siya. Alam niyo bakit tinanong ng lawyer, who is my neighbor? Hindi para tumulong, kundi para siguraduhin na sila lang yung tutulungan ko. Kung sino yung sasabihin ng Panginoon Jesus na neighbor ko, yun lang yung tutulungan ko. Nasusunod niyo. Ang sabi ng Panginoong Jesus, yung Good Samaritan, siya lang ang tutulungan ko. Mayroong dahilan bakit tinanong ng lawyer yun. Pero hindi kayo lawyer. Hindi tayo lawyer. Ay hindi tayo pwedeng magdahilan na sila lang ang tutulungan ko. Na ang tutulungan ko lang ay yung nag-show ng mercy. Because hindi yan yung sinabi ng Panginoon Jesus. Ang sabi ng Panginoon Jesus, love your neighbor as you love yourself. Ang mabigat pa dyan, nagbigay siya ng bagong kautusan. Sabi niya, I give you a new command. I give you a new command. Love one another as I have loved you, so you must love one another. Sabi niya sa John 13:34. Dahil minsan, hindi mo kayang mahalin yung neighbor mo. Sarili mo, hindi mo kayang mahalin. May mga point sa buhay mo, hindi mo kayang mahalin sarili. Paano ka magmamahal sa iba? If you even cannot love yourself. Sino dito minsan ang sinaktan ng sarili? Sinisi ang sarili. Maraming sandali sa buhay natin na parang ang baba na tingin natin sa mga sarili natin. Kung dumating tayo sa point na yun, kaya mo mahalin kung neighbor mo. Kung yung sarili mo, hindi mo rin kaya mahalin. Sabi nila, bago ka magmahal ng iba, mahalin mo na yung sarili mo. Siguro naisip ng Panginoong Jesus, maraming Kristiyano ang hindi kaya mahalin yung sarili, baguhin ko. I give you a new command. Sabi niya, love one another as I have loved you. Wala tayong choice. Mamahalin natin yung kapwa natin dahil mahal tayo ng Panginoong Jesus. Hindi yun magbabago. Constant yun. Walang reasoning, walang dahilan. Dahil hindi natin pwedeng questionin, hindi natin pwedeng alisin, hindi natin pwedeng tanggalin yung pagmamahal ng Panginoong Jesus sa atin. Ang ibig sabihin, we have no reason to not love one another. So my question again, who is your neighbor? Examine yourself. Bago tayo magtapos, I want you to examine yourself. I want us to examine ourselves. Ituturing ba nating neighbor yung mga kapwa-tao natin na nasa paligid natin? Hindi ba tayo namimili? Yan ang ibig sabihin ng good works. Hindi madali. Ang tanong ng lawyer, who is my neighbor? Ang sagot ng Panginoon Jesus, how to love your neighbor. Hindi niya sinagot yung tanong ng lawyer. Ang sagot ng Panginoon Jesus, paano
mahalin yung neighbor mo. Paano mo mahalin yung neighbor mo? Katulad ng ginawa ng Good Samaritan. Walang exception. Pati ako, nahihirapan kung ibigat yung dibdib ko. Kasi, hindi rin kaya. Nahihirapan tayo. But by the grace of God, we'll be empowered to do good works. And starting this Sunday, we will hear a lot of preaching about good works. That's why we're ready. Dahil sa buwang ito, dudurugin ang mga puso nyo na gumawa ng mabuti. At sisikapin namin ang mga nagtuturo na pagdating ng September, lahat tayo mababait na. Amen. Sino magtuturo next Sunday? Sino nag-schedule next Sunday, bro? Si Jenna. I-endorse ko kayo sa kanya. And I pray na mas durugin pa yung puso natin, Mrs. Jenna. Hindi madali magturo about good works. Masarap magturo ng grace ni Lord, yung pagmamahal ni Lord, pero yung pagtuturo sa atin, nagmuha ka ng mabuti para sa kapwa mo, we always find it hard to do. Minsan may mga time na mahihirap tayo magpadala. Maraming humingi ng tulong. Message dito, message doon. Lahat na ng dahilan ginawa natin, message pa rin sila ng message. And we are taught about good works. Tinuruan tayo gumawa ng mabuti at keep on reasoning not to do good works. Because it's hard and it's difficult. That's why I told you, make sure that the reason is justified. Kailangan yung reason natin ay katanggap-tanggap. Amen. At pag tayo hindi nakagawa ng good works, hindi mawawala yung ating kaligtasan. The main thing is that by the grace of God na natanggap natin sa Panginoon Jesus mula sa Kanya, we are empowered and created to do good works. Kaya sabi ko nga kanina, bago tayo magtapos, if you are a bad person, you are transformed to become a good one. And if you are now a good person, you can be a better person. And if you already are a better person, you can be the best. The best mom, the best sister, the best dad, the best auntie, uncle. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Let's stand. Father God, I thank you that you continue to encourage us. Even if we continue to fail to do good works, you still empower us to become a better one. Lord, we thank you that na hindi mo kami pinapabayaan, na hindi mo kami sinusukuan. That even we continue to fail, andiyan ka pa rin para sa amin. Lord, tulungan niyo kami na maging isang mabuting tao, Ama. Maraming sandali sa aming mga buhay na minsan nangarap kami na maging isang mabuting tao, maging isang mabuting ina, maging isang mabuting ama, maging isang mabuting katabi. Marahil hindi namin minsan na-express, lalo na malayo kami, mga FW, malayo kami sa aming mga anak, malayo kami sa aming mga pamilya. It's hard really to express how to be a good mother, a good father, a good children.
but we still do our best. Lord, ginagawa namin lahat ng mga kaya namin, Lord God, para maging isang mabuting tao. Tulungan mo kami. Continue to encourage us, empower us, mold us, transform us to become a better person. Na darating ang araw, yung plano mo at gusto mo sa aming mga buhay ay makamit namin, Lord God. Kahit na mahirap, Lord God, sikapin nyo o huwag nyo kaming sukuan. Kahit patuloy kami magsisikap para maging isang mabuting tao. Lord, I thank you for your word. I thank you for your encouragement. And I thank you, Lord God, sa aming mga kapatid na to sa kabila ng panahon, Lord God. Andito sila para makinig ng iyong mga salita. Salamat naman. And we give back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. So, today is for Sunday. So, we have our communion. May communion tayo. Sige, Brad. Iyan na habang nagdi-distribute sila, sabi sa Isaiah chapter 53 verse 5, but he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Mga kapatid, I invite you to have our communion, and I believe that when it comes to healing, we should partake the communion. Kasi sabi doon sa Isaiah 53, by His stripes, you are healed. Sa pagkagutay-gutay ng katawan ng Panginoong Kristo, tayo gagaling. We are healed. Now, on the night in which He was betrayed, our Lord Jesus took bread, and when He had given thanks, He broke the bread and said, "Take this body, which is broken for you." As you take the bread in your hand, I want you to say this after me. Lord Jesus, thank you for your body, which was broken for me. By your stripes, I am healed. My youth and strength are renewed like eagles. My eyes shall not grow dim, nor my strength abated. I am completely strong and healthy by your grace. Let's partake. God cannot release healing in your body or in the body of any sinner without a righteous foundation. The good news is God has found that righteous foundation, and is the blood of His Son, Jesus Christ. The righteous foundation is the blood of His Son, Jesus Christ. No matter how you think you have failed, if you come trusting in the work of Jesus, His Son, and the blood that has been shed, God has a righteous foundation to heal your body to do. When our Lord Jesus took the cup, He said, "This is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of forgiveness of sins. As you drink this cup,
drink with consciousness that your sins have been forgiven. Christ has taken away your sins. You may drink. Mga kapatid, every first Sunday is our communion. At medyo nalulungkot ako because one time. Make it sure that because our communion is only once a month, right? Huwag natin i-miss yung opportunity. Because communion really can heal our body. If we are suffering any disease, inflammation, every 6 kahit anong karamdaman, try to trust the Lord that through communion, you will be healed. Kahit anong meron ka sa katawan, magtiwala ka na by communion, you will be healed. Sabi niya, by your stripes, you are healed. Kaya huwag natin i-miss yung opportunity every first Sunday of the month. Father God, I thank you, Lord God, for everything that you have done, Lord God. Salamat sa lahat ng ginawa mo, sa pagpapako mo sa cross ng Kalbaryo, Lord God. Kami ay binigyan niyo ng kagalingan. Kami ay binigyan niyo ng kaligtasan. Lord, continue to trust you. No matter how difficult it is, kahit anong karamdaman meron kami, Lord God, karamdaman physical, karamdaman spiritual, emotional, Lord, kami ay nagtitiwala sa iyo na kami ay iyong papagalingin. Salamat, Ama. Salamat sa lahat ng iyong ginawa dahil sa pagmamahal niyo sa amin. Lord, we thank you, we glorify you in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen. Amen. Praise God sa kanyang mga salita. So, mga kapatid, sino pong pinagpala ng Panginoon na buong nagdaang linggo? Sino yung dyan, mataba yung pulsa ngayon? Buchanan. Ay, hindi pa lang ngayon, last August 1 pa. Tayo mga kapatid, we'll proceed na po sa pagbibigay ng ating tithes and offering. So, bakit nga po ba tayo nagbibigay ng ating tithes and offering? Ano po ba yung motivation natin mga kapatid? Ano po ba yung ating reason? Diba? Out of what po ba tayo nagbibigay para sa gawain ng ating Panginoon? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, sabi po doon, you must each decide in your heart how much to give and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. Or kung sa Tagalog po, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So I believe mga kapatid na tayo kung mga Kristiyano ay nagbibigay, hindi po dahil lang sa ito ang utos ng Lord. Kasi kung sa Old Testament, sabi po nga, it's a command. Pero po dito sa New Testament mga kapatid, mas binibigyan din po yung spirit of giving. Yung essence of giving. Yung dahilan or nag-uudyok sa atin bakit tayo nagbibigay mga kapatid. So nawa po, kaya tayo nagbibigay because out of our love to our God, we wanted Him to be honored.
Diba? Sampuin po natin mga kapatid. Most especially with our treasures. Dahil kanino mga po ba nanggagaling ang lahat ng yan? Hindi po pwedeng sabihin na dahil nag-OT ako, 6141 ako. Or 6151 ako. Tapos, sa pan ko pa tumapat yung bagyo, average pala, wala pa ng bagyo. Diba? So, hindi natin pwede mga kapatid na idahilan yun. Nawa po tayo nagbibigay dahil nandoon po yung pagnanais natin, diba? Yung ating desire para i-honor ang Lord at para pasalamatan siya. Kasi mga kapatid, napakaraming pagpapala ang ating po natatanggap. Yung hindi ka na lang nagkakasakit kahit yung nasa paligid mo lahat may sakit na. Pagpapala na yun kapatid. Hindi po ba? Yung meron ka ng tax refund, yung iba wala pa. Iba pagpapala. Kaya lang, kapag naubos yung sa'yo, ay yung pag natagap nila yung kanila, sa'yo ubos na. So mga kapatid, sabi nga po dito, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kahit naman po tayong mga tao, gusto natin pag binibigyan tayo, di ba, yung may galak yung nagbibigay sa atin, hindi yung napipilitan lang. Yun na. Di ba? Parang tayong tatanggap. Magiging maganda ba po sa kalooban natin pag gano'n? Siyempre, ganun din po ang ating Panginoon, di ba? Ang pinagmumula niyan lahat ng meron po tayo. Sige po, ating pong hawakan natin mga kaloo, ating mga tithes and offering. Our Heavenly Father, Lord, we praise you and glorify your name, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan, Lord God, according to your riches, Father God. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang, Lord God, hindi ka po nagkukulang sa buhay ng bawat isa, Lord God. Thank you so much, Panginoon, sa iyong mga salita na naibahagi, Panginoon, sa amin, Lord God, sa umagang ito, Lord God. Maraming salamat po, Father God, for creating us to do good works, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na sa aming pagbibigay, Lord God, we want to honor you, Lord. We want to give, Panginoon, para ipakita, Lord God, how grateful we are, Panginoon, sa lahat ng pagpapala mo, Lord God. Though we don't deserve, Panginoon, ang lahat ng ito, Lord God, but still, Panginoon, binibigay mo pa rin. Still, Lord, pinaparanas mo pa rin, Panginoon. Ang kadakilaan mo, ang katapatan mo, at ang kabutihan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hindi lang sa amin, Lord, kundi maging sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Lord God, sa lahat ng pagpapalang ito, Panginoon. Lord, sa aming mga kaloob, Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa mga hawak ng mga ito, Lord. Bigyan mo po silang knowledge and wisdom, Lord, how to manage this, Panginoon. Magamit nga lang po, Panginoon, sa ikapupuri, Panginoon, ay yung pangalan at kalalawang, Panginoon, ay yung kingdom, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapatid po namin, Panginoon, na ginamit mo to your servant today, Lord God, na hayag na yung mga salita, Lord God. May you continue to anoint him, Lord God. May you continue to bless him, Lord God, with his whole family, Panginoon. Patuloy, Lord God, na gamitin mo ang buhay niya to glorify your name alone, Lord God. At may pakiyag pa po sa marami, Panginoon, ang iyong mga salita. Ang truth, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po at pagpalain po ang bawat isa, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, Panginoon. Hindi lang kami, maging aming mga pamilya, Lord God. We thank you, we praise you, we glorify your name, Jesus, powerful name, we pray.